pong pagkasahin ngayon sa pagkakasudaran ay matatagpuan po natin sa Aklat ni Santiago, Kabanata 4, talata ni 3 hanggang 17. Pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taon kaming titigil doon, mga alakal at higitan ng malaki. Hindi ninyo alam kung ano mangyari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagkakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo nagmamalaki at nagpapalalo. Masama yan. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Bago po tayo magsimula sa ating paksa, pwede po ba samahan niyo po akong manalangin muna? Aming Amang nasa langit, kami po nagpapasalamat sa inyo sa gawin ito. At kami po pinagtipon-tipon mo dito para po itaas ang inyong pangalan at lulakin ka, Panginoon. Salamat po, Lord, sa binigay po sa amin napakalaking pribileyo para po ako ay mag-share ng inyong salita, Panginoon. Itinataas ko po ito, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon, para po maging maayos po at maliwanag po ang aking ipapamahagi ng inyong salita. Panginoon, O Diyos, bigyan niyo po ng kapangyarihan ang inyong salita, Panginoon, na aking ipapakayag ngayon, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, para hindi po ako makita nila, kundi kayo po ang makita, Panginoon, O Diyos. At sa gabi nito, Panginoon, dinadalangin ko rin po, Lord, na tatakpuin mo ang bawat isa sa gabi nito, lalo na sa pagpapahayag ng iyong salita. Sa kung aming sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong paksa ngayon o topic ay ang pag-unawa sa buhay mula sa pananaw ng Diyos. Sino po ba? Lahat po tayo dito Pilipino po. Kasi akala ko po meron, di ba, Tagalog, ay meron pong konting English. Ang English po nito ay Seeing Life from God's View. Ang ating pong mensahe ng Diyos, biblical verse dito ay matatagpuan natin sa Aklat ni Santiago, Kabanata 4 at talatang 14. O sa James chapter 4 verse 14. Hindi nyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagkakay nawawala. Alam niyo po, ang pananaw po natin sa buhay ay siya bumubugog sa ating buhay. Tayo po mga tao may iba't ibang pananaw tungkol sa buhay. May iba't ibang kahulugan. Ang iba po, ang sinasabi, ang buhay ay parang bulog. Ang sabi ng iba, bakit siya lagi nasa taas? Lagi na lang nasa baba. Kailan kaya ako mapupunta sa taas? Ganun po ang karaniwang sinasabi ng mga tao. Ang iba naman po, sabi nila, ang buhay parang isang sugal. Merong malas, merong swerte daw. Kaya ang ginagawa ko, dumidiskarte para maging swerte daw. Meron po iba sa buhay na pananaw nila sa buhay. Yun naman po ang buhay daw parang sayaw lang kung ano yung tugtog, ay parang tugtog kung ano yung tugtog, sasayaw mo na lang. Ganun na lang daw. Pero yung iba naman daw, ang buhay parang sining. Tayo po mga aktor, may ganda-ganda role. Pero alam niyo po ba sa Biblia, meron po ibang kakagalan ng Panginoon sa tungkol sa buhay. At siya po'y nagbibigay ng tatlong katuruan tungkol dito. Ito po ay three metaphors that teach us God's view of life sa English po. Unang-una po, sabi po dito, ang buhay sa mundo ay isang
ng pagsubok. Life on earth is a test. Pangalawa, ang buhay sa mundo ay pinagkatiwala lamang. Sa English po, life on earth is a trust. At ang pangatlo po, o number 3, ang buhay dito sa mundo ay isang pansamantalang destinasyon lamang. Life on earth is a temporary assignment. Una po natin talakayan, number 1 po. Life on earth is a test. Ang buhay sa mundo ay isang pagsubok. Sino po dito ang hindi pa po nakaranas ng pagsubok sa buhay? Kagaya po lahat po tayo. Lahat ng tao na nakaranas ng pagsubok, ano po? Meron mabigat, meron magaan. Hindi lamang po tayo nakakaranas ng pagsubok. At hindi po yung mga tao sa Biblia, meron din po silang pagsubok na dinaanan. Katulad po ni Abraham, hindi po ba sinukupan siya ng Diyos kung gaano siya nakatao? Sinabi ng Diyos na ialay niya ang kanyang anak na si Isaac. At doon, nasubukan ng Diyos na talagang faithful si Abraham. Kanya rin, kahit na po nag-isa kanyang anak na yun, kanyang inialay. At doon po nasubok ng Diyos na, at siya po'y nakalapasa sa pagsubok ng Diyos. Isa pa po, si Jacob, kailangan po niya manilbihan ng dagdag ng mga taon para lang po mapangasawa si Raquel. At hindi po sila Adan at Eva, natandaan po ba yung pagsubok na binigay sa kanila? Yun po yung tungkol po sa ahas. Malagay ko natandaan po. Pero hindi po sila nakapasa sa pagsubok na yun ng Diyos sa Garden ng Eden. Pero sa David din po, marami din po pagsubok na dinaanan. Pero marami po pagsubok na nalampasan po, katulad po nila Jose, Ruth, Esther, at Daniel. Alam niyo po, nararamdaman niyo po ba pagka po tayo nagkakaroon ng pagsubok, mga trials sa buhay, lalo po tayo lumalakas. Kasi pag tumadak po pagsubok sa atin lalo po tayo pinatitibay ng Panginoon. Alam niyo po, mayroon isang, ang pinakamahalagang subok ng Panginoon sa atin ay pag hindi na natin siya nararamdaman. Pag hindi natin nararamdaman ang presensya niya sa oras ng ating mabibigat na problema. Yan po. Alam niyo po sa Biblia, meron naranasan din po ito ni Haring Sisikan. Ayon po sa Biblia, sa pagkikiharap niya, hindi siya pinangunahan ng Diyos upang sugin siya. Matatabang po ito sa Pangalawang Kronika, Kabanata 32, talatang 31. Si Ezekias po ay malapit sa Panginoon. Subalit sa kritikal na panahon na nagbuhay, iniwan po siyang mag-isa ng Diyos. Ito po ay para subukin ang kanyang karakter at paihayag ang kanyang kahinaan para maihanda siya sa mas maraming responsibilidad. Sa ilang pagsubok po, meron po mabigat, meron po mag-ander, meron po yung pagsubok na hindi rin natin nararamdaman. Alam niyo po, nung nasa Pilipinas pa po, nung ako pinanonood ng balita sa TV, meron pong isang balita na talaga kung ako po talaga pong parang nabagbag po ako sa balita. Kasi po, meron isang lalaki, siya po, pinatay niya po ang pamilya niya, una po yung asawa niya. Tapos yung mga anak, tatlo po yung mga anak pinagpapatay, pinaikot niya ng laso yung pang-insekto. Tapos pagkatapos yun, nagpakamay po siya. At ang dahilan po pala, na natagal po siya sa trabaho. At kaya po naghanap siya na naghanap. Hindi po siya makahanap ng trabaho. Kahit inspirado na po siya, hindi niya po alam kung paano buhay ng yung pamilya. Kaya niya po naisip, para matapos na, makasal na lahat. Pinatay na po pamilya, tapos yung pakabuhay siya. Alam niyo po ba na sa aking buhay. Meron po sa na balita. May binigay po ng Diyos sa akin. Kasi, nais ng Panginoon na malampasan natin ang lahat ng dumarating na pagsubok sa ating buhay. Ayon sa salita ng Diyos, magaganda po natin ito sa unang Korinto, Kabanata 10, ang talatang 13. Sabi po rito, wala kang pagsubok na dumating sa inyo at itinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipalitulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makakatalumpahan
dito sa sulat ni Santiago, unang kabanata sa talatang 12, sa James chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggal siya ng puto. Ito ay ang buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umilibig sa Kanya. Amen po ba? Meron pong English pero sobrang na pong haba. Doon po, talagay ko, doon po matatagpuan niyo po sa ating nakalagay po dito na sige. Ang pangalawa pong tatalakayin po natin ito po sa ang buhay sa mundo ay pinagkatiwala lamang. Life on earth is a trust. Ito ay dalawang biblikal na life metaphor o pananaw ng Diyos sa buhay. Ang panahon natin sa mundo, ang ating lakas, katalinuhan, mga oportunidad, pagkapwa-tao, at mga mapagkukunang yaman ay mga handog sa atin ng Diyos. Ang mga ito ay pinagkatiwala lamang sa atin upang halagaan ang pangasiwaan. Tayo ay pinapanghala o tamahala o stewards lamang ng mga ito. Kahit na kung gaano tayo kayaman, hindi po sa atin yun. Kahit na kung gaano natin ating kalakihan, hindi po sa atin yun. Yun po pinagkatiwala lamang ng Panginoon sa atin. Kahit na kung gaano tayo katalino, galing po sa Panginoon yan, madali na kung kunin ito. Kahit kailangan po, ito po ay balikan natin gamitin. Ang sabi po dito, sa awit, kabanata 24, ang unang talata, sinabi po, ang buong daigdig, lahat ng naroon, may ani si Yahweh, ating Panginoon. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Naglalangin ng Diyos, sina Aman at Eva, pinamahalan niya sa kanila lahat ng mga nilikha. Ayon sa Biblia, at sila'y pinagpala. Mika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. At makikita natin ito sa aklat ni Genesis, unang kabanata at sa talatang 28. Ang kauna-unahang gawain binigay ng Diyos sa tao ay ang pangasiwaan at pangalagaan ang mga pag-aari ng Diyos sa daigdig. May mga nagsasabi na, lalo na yung mga naghihirap na hindi naman daw sa kanila, kaya at nila pag-iingatan. Pero tayo mga Kristiyano, iba po ang ating pananaw. Pag-aari ito ng Panginoon, kaya kailangan pag-ingatan mabuti. Sabi ko sa Biblia, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Natatagpuan ko ito sa unang Korinto, kabanata 4, at talatang 2. May mga kwento po sa Biblia ng talinghaga o parable tungkol sa inyong pinagkatiwalaan ng salapi. Matatagpuan po ito sa aklat ni Mateo, kabanata 25, at talatang 4 hanggang 10. May taong maglalakbay na pinagkatiwala ang kanyang mga iniiligan sa kanyang mga alipin. Nang siya'y bumalik, sinuri niya ang kanilang mga nagawa at pinagtiwalaan sila. Ayon dito, sabi ng may-ari, magaling, tapat at mabuting alipin, naging tapat sa kaunting halaga, pamamahalaan kita sa malaking halaga, maghihati ka sa ating kagalakan. Alam niyo po ba, ang salapi, may sinasabi po, Biblia po sa salapi. Unang-una, ang salapi ay isang pagsubok. At pangalawa, ang salapi ay pinagkakatiwala lamang sa atin. Ginagamit ng Diyos ang pananalapin para turuan tayo magtiwala sa Kanya. Para sa marami, ang salapi ay ang pinakamabigat na pagsubok sa lahat. Tinitignan ng Diyos kung paano tayo umawak ng pera o subukin kung talagang mapagkakatiwalaan na tayo o hindi. Ayon sa Biblia, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan sa sanlibutan ito,
siguro ang kanilang kilala ko sa magaganda sapatos sa patitibay. Alam niyo po, marami po paggawa ng factory ng sapatos doon. At meron po isang kwento doon na nangyari po. Meron po may-ari ng sapatos, ay nag-utos po siya sa kanyang mga tindero, sa kanyang mga salesman. Sabi niya, pumunta ka sa bayan ito, magbenta ka ng mga sapatos. Ang bayan po yun ay malayo. At kaya naglakbay pa po ang tao yun. Pagdating po ng sinutusan ng tindero, nakita niya po, napakaraming tao, pero nagulat siya. Puro mga nakapaa, walang sapin sa paa. Sinelas, wala. Nanggot yung tindero, sabi niya, ay ako, hindi pala uso ang sapatos dito. Hindi ako makakabenta dito, makauwi na nga. Pero hindi pa nga siya isang araw. Kinakapunan, bumalik na. Inagulat po ang kanyang boss. Sabi, ba't nandito ka na? Nabenta mo pala, agad yung mga sapatos. Sabi gano'n, ay boss, pasensya na kasi hindi pala usong sapatos. Hindi mo benta. Sabi gano'n, ano ba? Sabi gano'n. Pero kahit napunalungkot yung may-ari, hindi ko siya nawala ng loob. Tinawag niya rin po yung isang tindero niya. Tutusan na rin po pupunta doon sa lugar. Pinanggalingan na po ng tindero. Pero nakita niya rin po, gano'n din po, nakita niya yung mga tao, maraming po tao doon, pero nakapa. Pero ano niyo po ba ang reaction ng tao, ng tindero? Ang tingin niya sa mga paasan ng peso. Wow, di ba ako pero ito? Gano'n. Sabi, nakakapagbenta na nga, kailangan ng mga tao sa sapatos. Kumawa naman sila, walang sakit sa pati, ano? Kaya, nangyari po, tinawag niya po yung mga tao. Isa po, siyempre yung mga tao nagtakot ngayon, siyempre po, hindi lang po siya. Tapos nagtaka po sila. Ganyan, ano po, yung na-shell stock na po. Sa na-shell stock na po. Sa umpisa po, konti pa lang ang bumili. Pero nagkakaroon, wala. Sabi gano'n, kung kami pala, hindi tayo naiinitan kahit maibigin. Paano, sabi gano'n. Tapos sa madaling sabi, nabenta ko lahat ng sapatos. Ito po, bumalik po siya sa kanyang boss. Tapos, kahit pagod siya, excited po kaya hindi niya pinansin yung kapaguran niya. Bumalik sa kagad, nagulat na naman yung boss niya. Akala wala na benta dahil lang balita agad Pero, masaya po yung mukha ng tindero. Kaya, naging masaya na rin po yung may-ari dahil nalaman niya, nabenta. Sinabi ko, kulang pa po kulang po. Hindi niyo sapatos kaya bumalik ka agad kailangan kumuha ka agad, marami pa po umorder sa gano'n. Kaya yun po, makikita po natin ang dalawang klase ng tao ito, dalawang pananaw. Sino po tayo sa kanila? Isipin po natin, sino po tayo? Kasi isa po maganda ang pananaw, isa puro negative. Yung isa positive. Yun po. Ang susunod po natin pag-uusapan is pangatlo na metaphor na tinuturo ng Diyos tungkol sa pananaw sa buhay. Ito po, ang buhay dito sa mundo ay isang pansamantalang destinasyon lamang. Life on earth is a temporary assignment. Meron po dito, sinasabi ko sa awit, Psalm 39 verse 4, o awit, kabanata 39, talatang 4, sabi ko dito, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan, at kung ano ang sukat ng aking mga araw, ipaalam mo sa akin kung paano madaling lumipas ang aking buhay. Sa English ko, sabi ko, Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered and that my life is fleeting away. At dito rin po sa awit, 109, kabanata 9, sabi ko dito, ako ay isang dayuhan sa lupain. Huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. I am a stranger on earth, do not hide your commands from me. Upang magamit natin ang ating buhay sa pinakamahusay na paraan, may dalawang katotohanan na dapat kalimutan. Una, ang buhay ay sadyang napakalisig. Pangalawa, ang lupa ay isang
mga bagay sa mundo. Si David ay dumalangin ng ganito. Sabi ko, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aming katapusan at kung ano ang sukat ng aming mga araw. Ipaalam mo sa akin kung gaano kadali lumipas ang aming buhay. Alam niyo po, karamihan na nanirahan dito sa California at naghahanap buhay ay hindi po mamamayan ng citizen. Kabilang na po ako. Pero, tayo ay nakakapagtrabaho dahil ganun po tayo retired o working permit. O ba? Tayo po mga Kristiyano ay kailangan magdala ng espiritu na green card upang natin paalala ang ating pagkamamayan sa lahat. Ang sabi po ng Diyos sa Biblia, makikita po natin sa Aklat ni Pilipos, Kabanata 3, Talata 20 sa Philippians 3 verses 9 to 20. Sabi po dito, kapahamakan ang kalihinan nila sapagkat ang Diyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinalarangan nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahilan at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay naming bayan. Mula roon, hinihintay natin may pananamit ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Ang ating bayan ay ang langit at tayo mamamayan dito. Kaya na tayo dapat magpahalaga sa mga makalupa. Ang mga nakikipaglaro sa tukso ng mundo ay tinatawag ng Diyos na pangangalo niyang spiritual o spiritual adultery. Ang sabi ko sa Biblia, matatagpuan po natin sa Aklat ni Santiago, Kabanata 4, Talatang 4. Ang sabi ko dito sa James chapter 4, verse 4. Mga taksi, iba ninyo alam na kapag naibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Kaya sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. At sa Unang Korinto, Kabanata 7, ang talata 31, sinasabi din po dito, huwag kayong magpakawili sa mga bagay ng mundo dahil lilipas ang mundo ito. Sabi po, alam po, hindi po tayo lubos na maligaya sa mundo ito. Sapagkat talaga hindi dapat. Kasi hindi po ito ang tunay na ating tahanan. Tulad ng isda, ito ay nilikha para sa tubig. Kaya pag ito'y nilagay, pinatira mo sa lupa, hindi po ito magiging masaya. Pag gusto mo, mamatay pa sila. At ang mga ibon po, pag pinigil mo sila sa paglima, sila rin po ay malulungkot. Alam niyo po, ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. At lahat ng nakikita natin sa mundo ay pansamantala lamang. Sinabi ko sa Biblia sa Pangalawang Korinto, Kabanata 4, Talatang 18, sinasabi ko rito na, kaya ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita. Sorry po. Kaya ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Sa English po, sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Kapag ang buhay natin ay magulo, malungkot, maraming problema, at parang gusto na natin sumuko, at parang nagtutulungan na tayo, kailangan mabuhay pa tayo para kay Kristo. Ito ang dapat natin tandaan. Wala pa tayo sa ating tunay na tahanan. Ang kamatayan ay hindi dyan ng pag-alis mo sa iyong tahanan. Pagpus, ito ay dyan ng pag-uwi mo sa iyong